Amen. Mapapuring awit at pagdakila sa ating Diyos. Amen. Siya'y nabuhay. Amen. Amen. Sino ang nabuhay? Jesus. Amen. At si Jesus ay Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Ama, Diyos din. Amen. Ang Ama at ang Anak ay isa. Amen. Ang Ama at si Jesus ay isa. Sa ibang pagkakataon, nahayag sila na magkaiba, ngunit siya rin ang nahayag sa kalagayang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun ang kapurihan na inihahayag natin, kapurihan ng Diyos, amen, at kaluwalhatian ng Diyos. Nataglay niya ngayon ang kaluwalhatian ng Ama at ang kaluwalhatian ng Anak. At siya ngayon ay nahayag sa pamagitan ng maluwalhating Diyos, ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At ito ang ipinagbubunyi natin. Ito ang ipapahayag natin sa henerasyong darating na siyang kaluwalhatian ng Diyos. Taglayan natin ang pangaral na ito. Amen. We have received the calling of the priesthood. Tayo ang mga ngaral at magpapahayag ng mga pagpapahayag na ito. Purihin ang Diyos. Amen. At sa mga susunod pang bahagi, narito si Brother Joseph. Ang Diyos sa umagang ito at sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa bawat isa. Ang kanyang mayamang biyaya ay nagbigay pag-asa sa kaligtasan sa ating lahat. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya purihin siya. Yun nga na kailangan mag-aral tayo dahil nga may pagkasaserdote tayo. Sabi ng Biblia na kailangan natin na maipangaral sa darating na panahon, kung hindi man sa panahon ay sa ating mga lugar. Alam niyo mga kapatid, kunting patotoo mga kapatid, ay ako man din ay hindi sa sinasadyang mga pagkakataon ay marami po akong nakaaralan na mga iba't ibang iglesia, INC, Jehovah's Witness, mga Fort Watts, mga Trinitarian, maging yung bayaw ko na expert sa divinity o theology. Ganun din. Recently, may nakausap akong Adventist, Seventh-day Adventist. Yung mga Sabatista. Alam niyo ba ang Sabatista? Pinakamalaking church yan sa buong mundo. Sabatista. Walang kwenta yata ang Roman Catholic dyan. Parang mas marami sila. Kaya, yun, nagpag-aabot kami, mga kapatid. Ang kanila, Trinity. Tatlo ang kanilang Diyos. Yun yung sabi niya sa akin. Na kunting usapan. Kasi sa Biblia, ini-insist nila doon sa Genesis 1:26 na likhain natin ang tao. Ibig sabihin, nandun na daw si Jesus. Eh, sabi ko naman, sandali lang. Ituloy mo yung basa sa 27, sabi doon, at nilikha ng Diyos ang tao. Ngayon, sa dalawang verse na yun, sabi ko, alin kaya ang, kasi sinasabi niya na nandun na daw. Sabi ko, yung natin, hindi ibig sabihin, si Kristo na yun, sabi ko. Hindi. Sabi ko sa kanya, basahan mo ako sa lumang tipan, na nag-i-exist na si Kristo, sabi ko sa kanya. Yun yung challenge ko sa kanya. Sige, buklat na siya ng buklat ng cellphone niya. Tayo naman, hindi pa naman ako nagbubuklat ng cellphone. Kahit paano ay may natutunan ng kaunti. Kaya tama yung sabi ni Pastor Efra na kailangan talaga na hanggang ngayon sa ating panahon, yung pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, kung ilan ang Diyos, may terminology pa sila na God the Son, God the Holy Spirit, God the Father, mga kapatid. Matagal ng panahon. Kaya sana naman sa atin, bilang isang oneness believer, ay may pagtatanggol niyo na ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Pag may pagtatanggol niyo na, pwede na kayong maging saserdote sa mga susunod na panahon. Mga kapatid, pagka saserdote na
pwede kayong mangaral, mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanya, hindi siya maka-imik doon sa mga verses na mga binigay ko. Na sabi ko sa kanya, yung mga John 1:1, 14, 3:16 ng Timothy, yung challenge na nung bumaba ang Diyos, sabi ko, walang Diyos sa langit, sabi ko. At nung bumaba, hindi sa Diyos tao siya, namamanga siya, mga kapatid. Parang tinitignan niya yung mga verses. Tignan mo sa Revelation 1:18, sabi ko, sino yan? Sabi ko sa kanya. Yung namatay, nabuhay, mabuhay magpakailan. Si Jesus ito, sabi niya. Sabi ko sa kanya, tama ka. Pero sa lumang tipan, sabi mo, wala, at saka yung 28:19 ng Mateo na ang kapamalan ay binigay na kay Jesus. Kaya yung Ama, sabi ko sa kanya, sa ating panahon, hindi na nag-exist. Kasi nandoon na lahat ang ating Panginoong Kristo. Siya na. Yung Ama, yung Anak, at saka yung malulhating Diyos. Ngayon, sabi ko sa kanya, wala nang oras, pero sa susunod na pagkakatagpo at sa susunod na mga pagkakataon, hindi ko na ipapangaral yung oneness of God. Alam niyo anong mas malaga? Yung sabi ni Pastor Efrat, na may pangaral ang kaharian bago dumating ang wakas. Mas mahalaga po yon. Kasi matagal na po yan yung tatlo, dalawa, may mga marami tatlo, diba? Tagal na pong pagdidibatihan ng mga Kristiyano yan. Noon pa man din, bata pa ako, narinig ko na yan. Mas maganda siguro sa ating panahon na ang ituro ng mananay yung kaharian. Mas mahalaga po yan, mga kapatid. Kung naunawaan nila ngayon, kung ano yung pagkaunawa nila, kung ano yung sinasampalataya nila, mamamanga sila sa kaharian na darating, mga kapatid. At sa bagong lupa, at sa isang dako, mga kapatid, mahirap, napakahirap na magsabi ng mga bagay. Hindi ko alam kung, sabi ko sa kanya, yung pananampalataya mo siyang magdiligtas sa iyo. Sabi ko sa kanya, mga kapatid, hindi pinag-uusapan, sabi ko, kung ano man yung relihiyon. Ngayon, sa tingin mo, sigurado ka sa pananampalataya, maliligtas ka, pero yung sa amin, sabi ko, naniniwala kami talaga na isang Diyos. Yung John 10:30. Kaya, napakaganda pala na sa mga pagkakataon, may cellphone din ako pero hindi ko na binuklat. Ang binuklat ko lang yung 1 Corinthians, kalimutan ko yung lahat ng bibilhin sa palengke sa kanila kasi bawal lahat, vegetarian, pero okay naman. Kasi bawal lahat yan. 1 Corinthians, kalimutan ko yung verse. Tingnan mo yung sa pamilihan, search ko yung pamilihan. Bawal sa kanila lahat, yung karne lahat bawal. 1 Corinthians yun kung lahat yan, hindi sila kumakain, vegetables lang talaga. Pero maganda yun yung turo na ganun, maganda rin kasi malayo sa cholesterol, malayo sa high blood. Ayan. Marami siyang sinasabing bawal sa pagkain, hindi kumakain ng ano-ano. Binasa ko sa kanya yan, mga kapatid. Ang sagot naman niya sa akin, yung budhi, sabi niya, siguro iba yung budhi din niya, kaya hindi ko alam, basta yung budhi lang ang sabi niya sa akin, depende. Kaya yan po, mga kapatid, kunting po na. Yun tayo sa Ecclesiastes chapter 2 verse 24. Kunti lang naman ito, mga kapatid. Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom. Sinong mahilig kumain, mga kapatid? Lahat ng tao mahilig kumain. Yung uminom, hindi na ang hulugan na alak po yan, maraming inumin, tubig, mga juice, mga soft drinks. Hindi sinabi dito na alak yan, mga kapatid. At pagalakin mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. 25. Sapagkat sinong makakakain o sinong makapagtaglay ng kagalakan higit kaysa sa akin, sabi ni Haring Solomon,
Baba, sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang magbigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Balik mo doon sa 24. Ito, at pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Ito ang tao, mga kapatid. Ito ang tao na, sabi ko nga, there is no satisfaction. According to Haring Solomon, alam natin si Haring Solomon na wisest king ang bansag sa kanya. Pinakamatalinong hari sa panahon nila. Mga kapatid, na totoo naman, ang isang tao, pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ano ba ang kaluluwa? Yung kaluluwa, ano bang kaluluwa? Ano bang magkakilala nyo sa kaluluwa? May narinig ako, ang kaluluwa daw ay represent ng 5 senses. Sense of taste, sense of sight, sense of smell, sense of hearing. 4 pa lang yun. Ayun isa. Touch. Yun. Yun yung, kasi ang espiritu hindi nakikita. Ibig sabihin pala, ang kaluluwa nakikita. Dahil tayo na nagtataglay ng kaluluwa na kawangis ng Diyos, na parang may sinabi ang Genesis na kaluluwang buhay, mga kapatid. Kaya ito ang kuwan ng tao. Ang kagalakan niya ay mapabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang mga gawa. Hindi lang tungkol ito sa mananampalataya, mga kapatid. Ang isang tao, pag nagkaroon ng kamalayan o kaunawaan, karunungan sa lahat ng bagay sa mundo o sa silong ng araw, sabi ni Apostol, ni Haring Solomon, sabi niya sa verse 10, taas mo, lagi dyan. Si Haring Solomon ito, at anumang ninasa ng aking mata ay hindi ko ipinagkait. Napakayaman naman si Haring David, Haring Solomon. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Praise God. Normal sa tao na sa lahat ng bagay na dumarating sa kanya ay maganda. Walang problema. Di ba? Nagagalak. No stress. Nasa sinasabi nila. Walang. Eh mo yung mga kabataan na yan. Galing sila sa Borak kapon. Borak. Mukhang putik na yung sa sampab yan. Hindi talaga maganda na mga kapatid. Kaya burak ang tawag ko. Nagagalak sila. Nakikita nila yung kagandahan ng buhay. Ayan si Haring Solomon, kahit na anong gawin niya sa sarili niya, kahit na anong gustuhin man niya, napapa sa kanya. Yun yung pagkatao niya. Yun nyo, marami siyang asawa. Nakakita siya ng maganda, akin yan, yung mga ginto niya, talagang verse 11. Pero anong sabi niya? Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa sa aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, at narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Sabi ni Haring Solomon. Pero kung ako magkaroon ng ganitong kayamanan, ginto lahat, ay ano kayang gagawin nyo? Sabi niya yun. Sabi niya walang kabuluhan. Masasabi niyo kaya na walang kabuluhan din? Hindi ko lang alam. Baka,
Iba yung magiging resulta ng pananampalataya nyo kung mayroon kayong ganito, mga kapatid. Si Haring Solomon, ganun siya. Ganun niya naunawaan yung buhay ng tao. Kaya sabi niya, maigi ang kumain lang, uminom lang. Diba? Kasi nga, may mga kasaysayan, may napanood akong pelikula na si Leo Martinez, yung Mana-Mana at Tiba-Tiba. Alam niyo ba yun? Na kasama niya ito si Bayani at saka si Andrew A. Itong may napakayaman, milyonaryo, si Leo Martinez. At alam nyo, masama siya. Walang kahit na isa na nakaburol maliban doon sa isang pinsan niya kasi masama siya eh. At nung nabubuhay siya, ang nakalagay sa last will and testament niya, kung sinong unang pipirma doon sa guest ng mga lalamay, siya yung magmamana lahat ng karyan niya, ng kayamanan niya. Dahil nga masama siya nung nabubuhay pa siya. Walang gustong makisimpat siya sa kanya, mga kapatid. Itong si Androy at saka si Bayani galing sa probinsya, gutom. Naghahanap ng pwedeng libreng pagkain. Tinuro nung nandoon na nagtitinda sa harap, yung puninarya. Doon nakaburol yung pinakamayaman. Sabi doon, yung libreng pagkain doon. Ay, tamang-tama, sabi nung dalawa. Itong dalawang taga-probinsya, pumasok nga doon, ay, kunyari, iyak yung dalawa. Kunyari lang para makakain din sila. Kung hindi ka iyak, baka hindi ka pakainin, mga kapatid. Sabi nung kan, nagbabanday, pumirma muna kayo doon. Bago kayo makakain, ay, pumirma silang dalawa. Number 1 saka number 2. Alam nyo, mga kapatid, sabi nung attorney, swerte nyo, sabi niya. Kasi kayo yung unang pumirma, magmamana kayo ng maraming pera at sa ari-arian. Ay, tawag-tawa sila, mga kapatid. Dahil yung tao yun, napakasama sa sobrang yaman, napakasama, napakadamot, lahat ng kadamutan na sa kanya na. Kaya walang nakilamay, mga kapatid. So to make it short story, sila nga yung nagmana nung ari-arian, nung namatay na yun, mga kapatid. Akalain mo yung gano'n na klase ng ugali ng tao, walang kahit na kapitbahay niya. Di ba? Mas maganda siguro na mahirap ka lang, pero lahat ng kabarangay mo, lahat ng mga kwan ay makikiramay sa'yo, makikisimpat sa sa'yo, tutulungan ka. Di ba? Mas maganda yon na isang kwento sa buhay ng isang tao. Sa Biblia, ibalik mo sa 24. Palagi dyan. Ayan o. Pagalakin, mabuti ang kaluluwa. Sa Biblia, may nakalagay po sa New Testament, sa Luke chapter 12, verse 16 hanggang sa 20. Ito ay isang parabulo. At nagsaysay siya sa kanya ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Verse 17. At inisip niya sa sarili niya na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga itinaning bunga. Tuloy. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ko ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. Ganito ang tao, mga kapatid, na sa kanyang kaluluwa, sa kanyang kagalakan, talagang hindi kontento ang ibig sabihin, mga kapatid. Tingnan nyo yung mga mayayaman, mas lalo silang nagpapayaman, mas lalo silang talagang hindi sila kontento sa buhay na ito, mga kapatid. Pero sabi ni Haring Solomon, walang kwenta, walang kapuluhan lahat ng ito sa ilalim ng araw. Pero itong kalinhagang ito, mga kapatid, ayan, no? Talagang sa sobrang kayamanan niya, kulang na yung pag-iimbakan. Yung mga mayaman, hindi lang iisang mga bangko ng mga yan, mga 10 pa o investment, lahat talagang sige ng sige.
Mga kapatid, hindi sila tumitigil. Mga kapatid, talagang pa-extend ng pa-extend. Kilala niyo si Diwata? Oh, yung Paris Overload ba yun? Na nag-umpisa sa mahirap, pero ngayon, hindi niya na alam kung saan siya magpatayo ng mga branches. Ha? Diwata na, mukhang engkanto. Saan yung mga basher niya, mga kapatid? Hindi, basher niya. Hindi ako nagsabi noon yung basher niya. Ayan o, verse 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng, ito o, tignan niyo yung term mo, kaluluwa. Kaya tayo mga kapatid, ang nagnanasa sa mga bagay na nasa ilalim ng araw sa mundong ito, ang kaluluwa. Kasi ang katawan, kung walang kaluluwa, walang espiritu, walang hininga, wala, patay, mga kapatid. Kaya, minsan yung terminology, mag-ingat kayo, kita na ang kanyang kaluluwa. O, tingnan nyo, nakikita pala ang kaluluwa, mga kapatid. Marami ka ng pag-aari, nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, o, tingnan nyo, sinasabi ko, talagang, sa tao lang talaga ang kagalakan, minsan pagkain na ako. Ayan, kumain na kayo ng kumain, mga kapatid. Uminom ka, matuwa ka. Verse 20. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay halik. Hingiin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na hinanda mo ay mababasa kanino kaya. Siguro wala itong anak ko, mga kapatid. Walang anak to. Wala, mag-isa lang niya. Walang magmamana. Alam nyo sa minsan sa mga mayayamang pamilya, minsan yung pinaghirapan ng kanilang magulang, dugot pawis ang term nila. Dugot pawis yung pinundar nila doon. Pero pagdating sa mga anak, nilustay lang. Talagang kung saan iningatan ng mahabang panahon, talagang pagdating sa mga anak o sa apo-apo na, ay kung saan-saan nila ginastos ito, wala siyang pagmamanahan. Sana kung mayroon sana, mga kapatid, sa dalinhaga, wala siyang pagmamanahan. Tingnan nyo ang buhay, mga kapatid. Tingnan nyo. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Walang, sabihin natin, kaya dinidiscourage, maging si Solomon din, mga kapatid, dinidiscourage din niya sa kanyang kayamanan, sa kanyang maraming ginto, katalinuhan. Sinasabi niya na walang kabuluhan yung mga bagay nito. Mas maigi ang kumain ka, uminom ka, matulog ka. Verse 25, ilagay mo doon sa verse 25. Hindi, doon na sa, balik tayo sa Ecclesiastes 26 pala, 26. Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan. Ito ang mas maganda, mga kapatid. Hindi yung maraming bagay o kayamanan man, at kaalaman, at kagalakan, mga kapatid. Alam nyo, doon sa pag-uusap namin, doon sa 70 Adventist, alam niya yung mga gera. Nagtataka din ako. Alam niya yung Gog at Magog. Alam niya, mga kapatid. Kaya, nag-open siya sa akin. Kaya, sinagot ko siya. Tungkol doon sa Gog and Magog at saka sa... sabi ko sa kanya, sabi niya, ayaw man at sa gusto natin, sabi niya, mangyayari yung Third World War. Sabi niya, ba? Tayo lang pala ang hindi ganun kakuha sa mga ganyan. Sila, mas marunong pala sila. Sabi niya sa akin, mas maganda yung magtanim, sabi niya. Totoo yun. Sabi ko, oo nga, no, may idea siya. Kasi yung mga bagay na mga dilata lahat, noodles, mga pagkain, perishable yan. Pero yung tinanim mo, kanyan, papakainin ka niya. Hindi magiging problema. Kaya tama lang naman. Kaya, Steglo, tataniman natin yon. Baka sa susunod, wala pang ulan din doon. 5 days na daw na walang ulan. Sa susunod na kwan, baka maglalaan ako ng panahon. Magtatanim talaga ako. Tama. Kaya yung mga mailar man yung mga sardinas na sira yung sardinas namin na 3 taon na pabayaan ko na expire. Pagkain ng aso.
Minsan nagsawa, pinahin ko doon sa mga kapitbahay ko na mga papakain din ng aso. Sira, mga kapatid. Kaya tama siya. Sabi niya, Brad, sabi niya, mas maigi yung magtanim ka. Kaya tama rin yung Biblia na tutulungan ng lupa. Kaya, may pag-asa, mga kapatid. Yung mga walang ipon, malaki ang pag-asa. Pero pag hindi tayo magtatanim, walang pag-asa, mga kapatid. Ayan o. Ito yung naisin natin, kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam. Ito ang nakakalungkot. Tayo naman, nagdadamdam dahil sa ano bang gusto niyong term? Sinusubok kayo ng Diyos? O yung human error na sinasabi? O hindi ko alam, basta ang term. Sabi ni asawa ni Job, meron sinabi, may conversation sila. Job chapter 2 verse 10. Tingnan natin. Pero hindi tayo masama. Dito sabi lang dito sa kay Haring Solomon, yung masama, marami siyang problema, maraming damdam, sabi niya. Pero tayo mga nananampalataya, pagsubok sa akin, may mga pagsubok. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Sabi ni Job sa kanyang asawa, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Tingnan nyo, kasi dahil sa kanyang pangyayari, sinubok siya, mga kapatid. Kaya, huwag tayong magtanong. At ang pinaka iwasan natin yung ano bang term nito, yung sisihin natin ang Diyos, parang ano bang tawag doon? Magreklamo. Yun na yun at hindi natin pwedeng gawin. Kasi sabi doon kay Haring David, yung masama ay may damdam, maraming damdam. Pero kung sa sinasabi nyo sa inyong paglilingkod ay marami kayong damdam, ay huwag naman na masama yung term doon. Wag. Pagsubok lang. Hindi lahat ng pagkakataon ay tatanggap talaga tayo ng mabuti. Sinusubok tayo ng Diyos para kung hanggang saan tayo manampalataya. Ngayon, kung sumurrender ka, hindi ang Diyos ang talo, kundi ikaw, mga kapatid. Yan ang maliwanag, mga kapatid. Walang kagaya ni Job, mga kapatid. Kahit ako, kahit sino sa atin, mga kapatid, yung walang kagaya niya. Yung uod na nahulog, ibabalik niya. Sa atin, nililinis natin, pinapadoktor natin. Walang kagaya niya. Dyan ka nilagay ng Diyos, kaya binabalik niya. Subukan nyo, may uod na sa konyo, ibalik nyo. Ibig sabihin, mga kapatid, mataas yung kanyang pangunawa. Napakataas, mga kapatid. Kaya sinabi niya ito, hindi lamang sa mabuti tayo tatanggap, kundi sa masama, ibig sabihin yung pagsubok sa buhay. Pwede, ibalik mo doon sa 25, sa Ecclesiastes 2:25. At 26 pala, yun. Ngunit ang makasalanan ay bibigyan ng damdam na magpipisan at magbubunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Kaya, ang nagsasabi ng mga kapatid, yung pinakamayaman na tao, pinakamagaling, makapangyarihang tao na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. At sinabi rin niya dito sa 12:13 ng Ecclesiastes, tungkulin natin na maglingkod sa Diyos. Sige, tingnan mo. Memory verse niya yan. Yan lang ang tungkulin ng tao. 12:13. Tama ba ako? 12:13. Ito ang ugas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bagaman si Solomon ay napakayaman, makapangyarihan, lahat na sa kanya na ay nagpakababa pa rin sa Diyos sa mga salitang ito, mga kapatid. Tayo na sa ating panahon, hindi tayo ordinaryong tao sa lipunan, sa kapangyarihan wala, sa kayamanan wala,
Wala tayo sa lahat, mga kapatid. Pero anong mayroon tayo? Anong mayroon tayo, mga kapatid? Yung pagkakilala sa ating Diyos. Mas mataas po yun, mga kapatid. Sapagkat, sabi ko nga, nagalang ako, sapagkat hindi lahat ng tao nakakilala sa Diyos. Yun nga, yung word na oneness at saka Trinity, masakit pa ang ulo ng marami dyan, mga kapatid. Pero sa atin, sabi ko nga, mag-upgrade ako kung sakaling may mga gustong makipag-aralan sa akin, ang kaharian na ang bibigyan ko ng pansin. Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Diyos. Amen? Na tayo ay patuloy na kinalulugdan ng Panginoon. Amen? Gandang talata yung kanina, 2:26. Tayo ay patuloy na kinalulugdan ng Diyos. Sabi niya doon, ang kanyang kinaluluguran ay binibigyan niya ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Amen? Kung nalugod ang Diyos sa atin, bibigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman. That's the best gift, good gift of the Holy Ghost na natatanggap natin. Sapagkat maunawaan mo kung anong kalooban ng Diyos, maunawaan mo kung anong mga pahayag sa banal na kasulatan. At yun ang napakahalaga sa atin bilang mananampalataya, bilang napapaloob sa apostolic doctrine. Amen? Apostolic doctrine. Napakahalaga na maunawaan natin ang mga pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo upang maging gabay natin, amen, sa ating pananampalataya. At ang isa rin sa magandang ibibigay ng Diyos kung tayo ay kanyang kinalulugdan ay yung kagalakan. Amen. You will be satisfied. Karunungan at kaalaman lang ang ipagkaloob sa iyo ng Diyos, satisfied ka na. Hindi ka na maghahanap ng kayamanan ng sanlibutan. Amen? Dahil pag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, susunod na lang sa iyo ang mga pagpapala, susunod na lang sa iyo ang mga biyaya. Kaya, sekreto lang, sundin natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Nandun na lahat. Kung tayo ang naghahabol sa kayamanan, baka mahulog tayo doon sa pinag-aralan natin ng nakarang linggo. Baka mahulog tayo doon sa pag-ibig sa salapi. Kung tayo ang naghahabol sa salapi, sa kayamanan, sa kung ano man, karangalan dito sa sanglibutan, mahulog tayo sa pag-ibig sa salapi. Hindi naman masama ang salapi. Nagiging masama lang siya kung inibig natin ang salapi. Amen. So, hayaan natin ang kalooban ng Diyos. Bigyan natin ang kaluguran ng Diyos. Amen. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Amen. Gaya ng mga napag-aralan natin ng mga nakarang linggo, sundin natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos, ang idadagdag sa kanila ay sumpa. Amen. Pero kung masunod natin ang salita ng Diyos, susunod na ang pagpapala. Amen? Susunod ang pagpapala. Subukin ninyo ang Diyos. Siya rin ang nagsabi, subukin ninyo ako. Subukin ninyo ako. Ang Diyos na nagsabi. Sundin mo ang kanyang salita. Gawin mo ang mga pahayag na mababasa mo sa banal na kasulatan o naririnig mo na pinapahayag. Subukin mo ang Diyos. Gawin mo. At darating ang pagpapala. Amen. Sa amin din mga kapatid, nung nag-decide kami na i-enroll ng mga bata sa Mingan, may pagpapala. Dumarating ang pagpapala. Salamat sa Diyos.
subukin lang natin ang Panginoon. Amen? At kung may mga sa mga aral natin, kung may mga pag-aalinlangan tayo, meron at meron sa mga hindi lubos na naniniwala, maging sa mga naniniwala, merong agam-agam pa rin dahil nandun pa rin tayo sa kaisipang pantao. Amen? Pero sarili mo ang magiging kalaban mo sa mga panahon na ito. Sarili mo. So, subukin mo ang Diyos sa pagsunod mo at makikita mo kung anong biyaya ng Panginoon. May mga pagsubok sa pagsunod sa salita ng Diyos, may mga pagsubok, hindi pwede mawala yan. Meron at meron. May mga daranasin kang kahirapan. Amen? Lahat naman ng sumunod sa salita ng Diyos. May mga kahirapan pinagdaanan. Ngunit, pag napagtagumpayan mo ang mga bagay na ito, ay pagpapala ang kapalit. Pagpapala ang kapalit. Kaya, doon nga sa Cedar, marami nang naninirahan doon. Marami na. Hindi naman sila nagkukulang. Hindi sila nagkukulang. Puri ng Panginoon. Sagana pa rin sila. Tuloy-tuloy pa rin yung komunidad sa lugar na yun at ang komunidad ng Cedar sa lugar na yun na lumalago. Amen? Talagang patuloy na pinagpapala ng Diyos ang lugar na yun. Amen? Maraming malawak ang lupa. Malawak ang lupa. Nabasa ko yun. Mamaya, malaman natin sa mga kanila. So, sabi niya, malawak ang lupa at marami pang mga bahay na hindi na ipapatayo. Amen? Sundin niya ang salita ng Diyos. May sinabi niya ron, para kayo ay mapasama sa pagbibilang. Amen? Pagbibilang ng pagbibilang para mabilang ka na pagpapalain ng Diyos. Pagbibilang para makasama ka sa pagliligtas ng Diyos. Pagbibilang para makasama ka sa ililigtas ng Panginoon. Amen. Dahil yung pagbibilang ngayon ay sa Jesus. Kaya gusto ko nang magparehistro doon para mapasama na sa census. Actually, sa census ng sila, kasama na kami, kabilang na kami. At salamat sa Panginoon. Amen. Kaya, doon tayo sa pagsunod at sa pagtitiwalang lubos sa Diyos. Amen. At mayroon din kaming mga, kumbaga, kompromiso sa Panginoon. We have compromised something sa Diyos. At nung nakaraang pumunta kami doon kasi nung Wednesday para asikasuhin yung enrollment ni KIS. Dahil dito kasi STEM siya, ay doon sa Barakbak walang STEM. Sabi nila, alanganin daw kasi magdadagdag siya ng subject na hindi subject nung iti-take niya doon na wala, hindi niya na-take doon sa previous course na nakuha niya. Mag-add siya ng subjects na pag-aaralan. Pero nung dinala namin doon, wala namang problema. Sabi na, okay na to. Sabi naman, walang problema. Tinanggap agad yung card. So, walang problema. Hindi na kami nakiusap doon sa principal doon. Tinanggap agad yung card. Walang problema. At isa sa kompromiso na dinalangin namin sa Panginoon ay answered na rin.
na ng Diyos. Kaya, hindi na kami yung naghanap. Hindi na si Mrs. yung naghanap. Hindi. Dumating na lang kami doon na meron ng available. So, tuloy lang pa yun. Tuloy lang Diyos. Ayun rin, subukin din ng Diyos. Subukin natin ito. Mga bagay na yun. Kasi sa oras namin kasi, pag dito kami mag-stay, hindi namin matataliman yung lupa. Hindi masikaso yung lupa. Kaya we have decided na doon na para kahit pa paano makapagtanim ng unti-unti at makapagpasimula. Nandyan ang providence ng Diyos. Nandyan yung guidance ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Speaking of kaluluwa, ang tao ay isang kaluluwang may buhay. Ang tao ay isang kaluluwang may buhay. Ang kaluluwa ay walang anyo, walang anyo, hindi nga makikita. Amen? Yan ang kaluluwa. It's considered spirit, ang kaluluwa. Hindi makikita. Nakikita lang ang kaluluwa, nagkakaroon lang ng anyo ang kaluluwa pag nailagay siya sa isang sisidlan. Parang hangin. Pag nilagay mo siya sa bote, ang shape ng hangin ay kung anong shape ng bote. Sa lobo, kung anong shape ng lobo, yan ang shape ng hangin sa loob. So, gano'n ang kaluluwa. Pare-pareho tayo ng kaluluwa. Nagkakaiba lang sa kung anong sisidlan ang kinalalagyan niya. Amen? At nagkakaiba lang sa kung anong alaala ang nasa kanya. Nagkakaiba tayo ng alaala. Pero the soul is you. Amen? Ang kaluluwa, hindi ang laman na ito, hindi ang buto na ito, hindi ang katawan na ito. Ang kaluluwa ay ang inner you. Yung ikaw talaga. Pag namatay ka, pag nabulok ang katawan na ito, ang matitira, kaluluwa. Ngunit ang kaluluwa ay hindi siya magfa-function without the body. Kaya sa pagkabuhay na maguli, bibigyan siya ng katawan. Katawang ukol sa langit para mag-function yung memory, yung ikaw mismo. Nakuha nyo? Parang USB lang yan. Flash drive pa tawag to? Flash drive. Pag tinanggal mo ang USB, ang computer, hindi siya magpa-function. Wala siyang gagawin. Kung ano lang yung naka-stop doon, yun lang gagawin niya. Ganun din. Without the CPU, ang USB, hindi mo maalaman kung ano nasa loob mo. So that's the soul. Walang anyo, walang anuman. Yun yung ikaw, at pag kaluluwa ang pinag-uusapan, huwag mong ibilang ang katawang panlupa. The soul is the inner you. Amen. Ano ka nyo? Yan ang kaluluwa natin. Kaya sa pagkabuhay na maguli, ikaw rin yung bubuhay na maguli. Yung memory ma-restore sa pamagitan ng katawan na walang kasiraan ay bibigay sa iyo sa pagkabuhay na maguli. Amen? Yung kaluluwa, pagkamatay mo, parang USB walang kwenta. Pag walang CPU.
Ganun lang din siya. Pero hindi siya naglalakbay kung saan. Hindi siya naglalakbay kung saan. Hindi siya pwedeng ipagpag ng hangin kung saan. Amen. Kaya sa pagkabuhay na maguli, para mag-activate yung ikaw, kailangan mo ng katawan. Katawang walang kasilahan. Kaya nga bibigyan tayo ng Diyos ng katawang walang kasilahan. Amen. Yun yung mga magpahayag patungkol sa mga bagong. Salamat sa Diyos. Yung 2:26, ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Kaya, yumaman ka man sa libutan na ito, maging presidente ka man, pero hindi mo nasunod ang salita ng Diyos at wala kang takot sa Diyos. Ang sabi ni Jesus kanina, lahat ng nagawa mo ay walang kabuluhan. Pero salamat sa Diyos at tayo ay may pananampalataya at tayo ay kinahabagan pa ng Diyos. Amen? Kaya yung simpleng gawa mo ay mas mainam pa kaysa sa malalaking building na ipatayo ng mga nasa sanlibutan. Amen? Para bang mas mainam ang langaw na buhay kaysa sa leon na patay. Amen? Mas maigi ang langaw na buhay kaysa sa leon na patay. Ano bang magagawa ng patay? In the eyes of the Lord, yung mga walang pananampalataya at walang pagtitiwala sa Diyos, they are considered dead. Amen? Pero tayo, na mga naglilingkod sa Panginoon, kahit maliit tayo sa sanlibutan na ito, tayo ay nakikita ng Diyos at napapansin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kaya sa paglilingkod na ito, pagpatuloy natin, sapagkat sumasa atin ang Diyos. God is with us. Amen? Lalo pa sa gabay ng Panginoon. Sabi nga niya, ang kanyang kinarulugan ay binibigyan niya ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Salamat sa Diyos. Present ba ang kaloob na yun sa iglesia nito? Kanino ka makakasumpong ng karunungan na kagaya ng pinagtuligsan ni Brother Joseph sa kanyang harap? Namamangha sila. Hindi nila alam na ang Diyos ang katawang tao. Bumaba ang Diyos, hindi nila alam. Nagkatawang tao at siya ay nasa kalagayang tao. Hindi nila alam. Pero hayag yan sa banal na kasulatan. Anong karunungan meron tayo na ipinahayag ang Diyos para sa bawat isa? Ang kinalulot, balikan, ganda, balikan. 2:26, Ecclesiastes. Ang tao na kinaluluguran niya, bibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Amen. Kanino nahayag ang karunungan ng Diyos? Purihin ng Panginoon. Amen. At ang lahat ng ito ay kalawalhatian ng Diyos. Gamitin natin ito para mapuri ang Diyos, magawalhati ang Diyos at madakila ang Diyos. Amen. Kaya salamat. Ipakita nyo na tayo ay sa Diyos at ipakita natin na ang Diyos ay sumasa atin. Amen. Tayo po magsipin mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Sa pusong nagulaksan, pag-iingat, sa iyong kapahintulutan, sa pagbaba
kami na yung mga lingkod na nagkaroon muli ng pagkakataon na ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan upang patuloy kang malugod sa amin. Ang mga ganitong pagtitipon ay hinahayag ang aming pananampalataya sa iyo at ang aming pagkakatiwala upang malugod ka sa aming mga gawa. Hindi man ito sapat, ngunit inihahayag namin, Panginoon Jesus, ang aming pananampalataya ay sa iyong mga salita at ang aming pagkakatiwala ay sa iyo lamang, O Diyos. At malugod ka nawa sa mga gawang ito na aming pinagtitibay ang aming mga sarili na kami, O Diyos, ay sa iyo at ikaw ang aming Diyos. Malugod ka nawa, Panginoon, at patuloy mong ipagkaloob sa amin ang kaloob ng karunungan at yalaman at malugod sa amin ang kagalakan na kung saan magiging hayag sa amin ang iyong kadakilaan, ang iyong pagpapala at ang iyong mga biyaya na ito, Diyos, ay sapat sa bawat isa at lubos-lubos ayon sa iyong biyaya at ayon sa iyong kahabagan. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong kagandahang loob na patuloy mo pinamamalas sa Diyos sa bawat isa. Panginoon, O God, palakasin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pananampalatayang aming taglay at sa mga pagkakatiwala namin sa iyo. Patuloy mong ipahayag ang iyong mga salita na sa amin ito, Diyos, ay magkaroon kami ng pagkatanto upang magising ang aming mga espiritu at ang aming kaluluwa ay magkaroon siya ng kaliwanagan. O Lord, na ikaw ang lumiliwanag sa amin at ikaw ang namumuna sa amin, na pinapatnubayan kami ng iyong mga salita at mahayag sa amin, O Diyos, ang iyong mga kalooban. Na sa pamagitan nito, aming ginagawa sa pagganap at pagsagawa ng mga salita ay kalugdan mo kami at ipagpala mo, Diyos, ang mga nararapat para sa amin. Pagpalain mo mga kapatid na ito sa kanilang pagtalima sa iyong Ebanghelyo at sa kanilang pagsunod sa iyong mga salita. At lubusin mo, Panginoon, ang biyaya at mga pagpapalang ito upang maganap namin, Panginoon, ng may pagkatakot at pagsunod ng mga salita mo. Na sa mga bagay na ito, kagalakan sa amin, O Diyos, na maganap ang iyong mga pinapahayag. At masumpungan mo nawa kami, Panginoon, na nasisiyahang lubos dahil sa iyong mga pagpapala. Salamat po, Panginoon. At kami ay nagagalak sa kabila ng mga bagay na ito na kami ay hindi acceptable sa sanlibutan, sapagkat iba ang aming mga kaisipan sa sanlibutan. Ngunit ang kagalakan sa amin ay lubos-lubos, sapagkat alam namin na ikaw ay sumasali. At kami rin naman ay pinupuno mo ng kagalakan, sapagkat sa iyong Espiritu Santo na patuloy na nananahan sa amin, ang aming kaluluwa ay nasisiyahang lubos. Salamat po, Panginoon,
mga bagay na ito, kami ay ginikising mo. At kami, Panginoon, ay pinaunawaan mo. O God, upang kami ay maganap namin ang mga salita mong hayag na sa amin ay iyong ipinamamanas. Salamat po sa patuloy na mga pag-iingat mo at sa mga pagpapala. God, bigyan mo ng kaisipan ang bawat isa sa amin. Ng kaisipan na ito ay masunod ang iyong mga salita. Na kami ay magkaroon ng takot sa iyo. At ganapin namin ang iyong mga utos. Upang anuman ang maging mga accomplishment namin ay magkakaroon ito ng kahalagahan. Dahil kami ay iyong mga lingkod. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpunta mo sa amin at sa patuloy na pagpapangyayari mo sa amin. At kami naman ay patuloy na nagpapasakop sa iyong mga salita, sapagkat ang iyong salita ay siyang Espiritu at siyang buhay sa amin ay bubuhay. At sa mga bagay na ito, kami ay nakikinabang ng lahat ng kung anong pagpapala ang dala ng iyong mga salita sa amin. Kaya Panginoon Jesus, kami ay patuloy na nagpapahayag sa iyo. Kami ay sa iyo, Diyos. Ariin mo kami na iyong sariling pag-aari. At ang aming pagsunod sa iyo. Maghanap nawa sa amin ng iyong mga tipan, ng iyong mga salita. Kami ay maging bayang banal, magkaharing saserdote, ayon sa paglingap mo, at mangyari ang mga salita mong ito at ang mga kalooban mo sa iyong mga kapahayagan. At patuloy ka namin dinadakila, niluluwalhati, at malugod ka nawa sa lahat ng ito. Patuloy ka namin binibigyan ng kaluguran. Dahil ang nais namin, Panginoon, ay malubos na ang iyong Espiritu Santo na pumapatnubay sa amin ay maghayag ng maraming mga dakilang bagay pa at kahangahangang bagay mula sa iyong mga salita na siya namin pagkain ng kaluluwa. Purihin ka, O Diyos, nakilain ka at niyahayag ka namin, Diyos ka sa at luwalhatiin ka. Ikaw na maluwalhatiin, Diyos. Salamat po. Salamat. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat sa Diyos.